Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Verse 5 na lang, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, siya hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Banal, pakipagpala po muli ng aming pag-aaral na iyong salita. Ikaw lang po ang may kapangyarihang magpaunawa nito at magtanim nito sa puso ng bawat makikinig ngayong umaga. Patawad po sa mga pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The Holy Spirit regenerates. Pag sinabi po regenerates, ang termino ng Bible ay kapanganak ang muli. Pag sinabi pong kapanganak ang muli, bagong simula ng buhay. Bagong buhay. Bakit? Ang tao kasi sa kasalanan ay patay. Ang tao sa kasalanan ay bingi. Ang tao sa kasalanan ay bulag. Ang tao sa kasalanan ay spiritually inutil. Okay, yan kaya po ang halaga po na ang Banal na Espiritu kapag nakikinig ng salita ng Diyos ay sinusumbatan ng kasalanan. Actually po, kaya ay pinapangaral ang kasalanan kasi ito yung pampukaw ng pride ng tao. Ito yung pangbaba ng prideful na sistema mayroon ng tao. Yung pagiging self-centered ng tao. Sinusumbatan ng Banal na Espiritu ang tao sa kasalanan. Pero kapag yan ay nilakipan ng Holy Spirit ng buhay, ang tugon na yan ay pagpapakumbaba. Pero kapag yan ay hindi kinilos ng Banal na Espiritu para sa buhay, ang tugon na yan galit sa nangangaral. May dalawang epekto po ang pangangaral. Either na magalit yung pinapangaralan o bumaba ang pinapangaralan. So kapag ang tao po ay nakapakinig na salita ng Diyos, kahit siya'y nasaktan, kahit siya'y dinalairit, akong baga ay pinisot ang kanyang buhay dahil ang paglalantad ng kanyang kasalanan at kung anong kanyang buhay, ay natuto pa rin humingi ng tawad at bumaba, nandun yung paikialam ng Banal na Espiritu. Pero ano ba ang tao pag napakinig ang salita ng Diyos at hindi nagawang nadurog ang puso, hindi nagawang tumugon, nagkaroon ng buhay, ang tugon po niya ay palaban. Dahil ang tao hanggat hindi nababago ang disposition ng puso ay hindi napasasaklaw sa kalooban ng Diyos. So, yan po ang sinabing regenerates. Napaalala ko lamang. So, ang atin na pong nakuha sa ating pag-aaral na yan ay yung verse 8, ano sabi ng verse 8? Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. At naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinapanganak ng muli. Inihambing ang kapanganak ng muli o yung pagiging buhay uli kasi patay nga tayo. Binigyan ulit tayo ng kakayanan dahil tayo baldado, inutil, spiritually. Pero saan inihambing ito? Kung saan inihambing ito sa hiwaga ng hangin. Hindi mo alam kung saan ang galing ang hangin. Pero may hangin. Tama ba? At saka mga kapatid, wala hong nag-uutos sa hangin kung saan niya gusto pumunta. Tama ba? Alam niyo ba, nais lang ipakita dito ng talata na the Holy Spirit regenerates for potentate root. Ibig sabihin, ipinakikita na ang source, ang cause, ang sanhi ng kapanganakang muli ay ang Banal na Espiritu. Hindi ang relihiyon. Hindi ang pagiging mabuting tao. Hindi ang anumang bagay. Actually, ang kausap niya dito ay si Nicodemo. Si Nicodemo po, mga minamahal, ay doctor of the law. Pinuno ng sinagoga, ng Sanhedrin.
Matalinong tao. Pero ang sabi niya, paano ipapanganak ang tao? Sabay kinakailangang pumasok sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak muli. Ibig sabihin mga minamahal, hindi ito sa dunong ng tao kaya ipapanganak na muli. Kaya yung pinakamatalinong tao na hindi niya kayang magbago kung wala ang pagkilos ng Espiritu ni Kristo. Ang dami na pong relihiyon ng mundo pero bakit ang dami pa rin magnanakaw? Bakit ang dami pa rin sutil sa Diyos? Kasi walang relihiyon, ni pinuno ng relihiyon, ang kayang magbigay ng bagong buhay. Ng bagong simulang espiritual na buhay. Iti galing sa Diyos. Iti sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa kagustuhan ng tao. Parang hangin, siya'y gumagawa ng malaya. Hindi mo kayang pigilan ng hangin. Alaala ko nung kami bata pa'y lumakas ang bagyo. Bata kami sa tubigan. Pagka doon ay bumagyo, wala na kayong makikita, kundi tubig. Yung dadaanan, hindi mo kita. Pumunta kami ng tramo. Alam mo, yung pag bumabagyo sa amin, hindi mo kayang tumingala sa langit. Dahil parang umuulan ng karayom. Sa sakit sa mukha. Yung patak ng hangin, ng tubig, dahil lakas ng hangin. Abay, pagdating namin sa tramo, nakakita namin ang kakanghilin. Tinataga ang hangin. Ako sabi, anong ginagawa nyo? Hinahadlangan ko yung hangin niya. Ay ba, kung kayo nakakita ng ganyan, tinataga ang hangin. Para daw wag tumuloy yung bagyo. Tikita ko naman hindi man tinatamaan. Wala makaka-stop sa hangin. Tama ba? Kaya mga kapatid, kapag ang Diyos ay kumilo sa iyo, ikaw na yung pinakamayabang, ikaw na yung pinakamasama sa paningin mo, hindi mo kayang pigilan ang pagbabagong kayang likhain sa iyo ng Diyos. Tama? Kaso lang, we cannot command Him. Siya yung nagpapasya sa kanyang sarili. Kaya napakapalad mo na narito na si Percival. Okay. Ano? Napakapalad mo na ikaw ay isa sa dinat nga ng buhawi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Are you with me? Kasi ang liban na lang ang tao'y ipanganak na muli. Hindi siya makakakita ni papasok sa kaharian ng langit. Pero ang author na yan, ang root na yan, ay Diyos. Potentate. Potentate ang root. Are you with me? So, hindi ginagarantiyahan ng Biblia na ikaw ay mababago dahil ng edukasyon, dahil ng relihiyon, dahil ng love life, dahil ng kung ano-ano pa mang paraan ay iniisip ng tao. Ang pagbabago, ang kapanganak ang muli, Diyos ang may likha. Are you with me? Nabasa na natin po yung 1:12 and 13, ang sumampalataya naging anak ng Diyos. Pero bakit ka sumampalataya? Hindi sa kalooban ng laman, ni ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Bakit? Pilipos 2:13, Diyos ang gumagawa, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Alam nyo, lahat ng pagsisikap ng tao sa relihiyon, kung hindi nag-uugat sa kilos at paggawa ng banal na Espiritu, yan ay mababaw at paimbabaw. Hindi kayang maging totoo ng tao sa Diyos hanggat walang pagkilos mismo sa kanyang buhay ang Diyos. Kaya maraming relihiyon, mukhang Diyos lang, pero hindi tunay na sa Diyos. Bakit pa ipagtatabuyan ng Panginoon yung sinasabing, di bagat sa pangalan may nagsipagpalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo kami gumawa ng mga dakilang gawa? At sa pangalan mo kami nagsipanghula sa iyong pangalan? Ba't pa itataboy ng Panginoon kung kaganda-ganda ng kanilang ginagawa? Kasi panglabas lang yun. Hindi mo kayang maging totoo hanggat hindi basag ang puso mo kay Kristo. Lagi sinasabi sa inyo, walang inilayo ang tao sa isang batong matagal na sa parang inulan, ininit, pinusak ng putik hanggang nabalutan ng lumot, akala mo'y lupa. Pero tagayin mo,
tingkab ang talim. Bakit? Mukhang lupa lang, pero bato. Marami ang tao, mukhang makajus lang, pero bato ang puso kay Kristo. Hanggat hindi ka tunay na ligtas, bato ang puso mo sa Diyos. Kaya hindi mo kaya magpasakop sa Diyos eh. Ang Diyos sa iyo ay pangsama lang, pero hindi ka isa. Ang Diyos sa iyo ay kalakaran, pero hindi Panginoon. Tama ba? Ang Diyos sa iyo hanggang bibig, pero hindi hanggang buhay. Ang Diyos sa iyo ay pahiyang. Ang Diyos sa iyo ay katulong, pero hindi Panginoon. Mababaw ang Panginoon sa buhay ng tao na ang puso ay hindi pa ipinapanganak na muli. Bakit? Sapagkat mula sa puso lumalabas ang masamang pag-iisip. Lahat ng uri ng kasalanan sa puso nang gagaling. Kaya ang unang binabago ng Diyos, puso ng tao para maging totoo ka sa panglabas mong pagkatao. Loob muna bago ang labas. Dahil kaya ng lahat ng tao maging maayos pang labas. Pero paano yung loob? Diyos lang ang may kayang magbago niyan. Kaya except a man be born again. Hindi sinabing except a man be a Baptist. Tama ba? Ang kailangan natin baptist yung ipinanganak na muli. Tama ba? Are you with me? So yun po ang ating nililinaw dito. Number 2, for powerful retrieve. For powerful retrieve. Ano ibig sabihin natin ditong retrieve? That is for spiritual power. That is for spiritual powerful access or entrance to the kingdom of God or spiritual realm. Ano ibig sabihin? Ito niyo po sabi ng talata. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang tao hanggat walang kapanganak ang espiritual na muli, hindi niya kita ang paghahari ng Diyos. At nilinaw yan sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok. Ano ba ang tao ay nasa labas ng paghahari, hindi sa klaw ng paghahari ng Panginoong Jesus spiritually. Kasi siya ay nasa lupang kaharian lang, nasa lupang kamalayan lang, pero pagdating sa spiritual, hindi siya pasok doon. Naintindihan niyo ba gayon? Parang kung ating bibigyan ng halimbawa, si Kristo ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. Pero may magkaiba na simpatya ang Ama sa tao kaysa simpatya ng anak sa tao. Bakit? Ang nagkatawang tao hindi ang Ama. Ang nagkatawang tao ay ang anak. Ang anak talagang Diyos siya. Pero nakapasok siya sa realm ng tao. Nakapasok siya sa realm ng tao. Ibig sabihin, kaya nauunawaan niya na ang tao ay nalulungkot, nangihina. Siya lang ang hindi nagkasala. Pero siya ay napagod, inantok, nagutom, nauhaw. Kasi naging tao siya. Nakapasok siya sa realm ng tao. Alam mo, ang tao kaya hindi maintindihan ng spiritual na bagay. Pang material ka lang eh. Pang mundo ka lang eh. Hanggat hindi ka pinapanganak, ikaw ay outside of spiritual realm. Naintindihan niyo ba yan? Kaya ang concern mo lang ay pang sikmurang pagkain. Wala kang concern sa pang spiritual na pagkain.
Ang concern mo lamang ay pamumuno ng government. Pero hindi mo nakikita yung tunay na king. Are you with me? Kasi sabi, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Spiritual na usapan ito. Kasi ang namatay na bahagi sa buhay ng tao na inutas ng kasalanan ay spiritual na bagay. Hindi naman tayo nung mamatay sa kasalanan wala na tayong physical consciousness. Wala na tayong physical kingdom. Meron. Pero ang nawala sa atin yung spiritual activities. Yung spiritual life. Yung spiritual realm. Na hindi mo kayang pumasok except, amen, be born of the Spirit. Maliwanag ho ba? Alam niyo magaling daw manghuli ng isda. Minsan, nag-uutak isda. Naintindihan niyo ba yun? Minsan, yung daw magaling manghuli ng isda, minsan magaling pag-aralan mo kung ano ang isda. Mag-utak isda ka rin. Kaya hindi tayo makakapasok, mga kapatid, sa Diyos, sa spiritual realm. Mangmang tayo pag sa spiritual na bagay. Patay tayo pag sa spiritual na bagay. Wala tayong kahilig-hilig sa spiritual na bagay. Napipilitan lang tayo. Pakisama lang tayo. Pero hindi natin gustong likas yun. Kaya liba na lang nalagyan ka ng Holy Spirit ng buhay, i-reactivate uli yung iyong namatay na spiritual, hindi ka magmamalay, hindi ka mangangailangan sa spiritual na bagay na totoo. Puro pang labas ka lang. Puro pakisama ka lang. Pero wala kang spiritual, genuine desire. Are you with me? Kaya for powerful retrieve, ibig sabihin, kapag ang tao ay pinanganak muli, kapag ang tao ay binuhay na muli mula sa pagiging baldado at patay, nakalagay ang spiritual, ikaw ay nagkakaroon ng isang buhay na hindi lang puro physical na kamalayan, hindi lang puro pang physical na daigdig at panuntunan. Ikaw ngayon ay pumasok sa isang spiritual na katotohanan. Are you with me? Ang tunay na membro ng church, membro ng kaharian ng Diyos. Pag membro ka lang ng church, pero ayaw mong sundin ng Panginoon, membro ka lang sa church. Pero yet, you are not yet belong to the kingdom of God. Are you with me? Simple, ang makasalanan ay di kayang pumasok sa buhay espiritual. Sa espiritual na buhay sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Dahil ang makasalanan ay patay, bulag, mangmang sa espiritual na katotohanan at alipin ng masamang kalikasan ng kasalanan at ni Satanas. Are you with me? Kumbaga, noon ang uso ay kaharian sa kaharian. Bagaman ngayon din, iba lang noon, ispadahan sa kaluraan. Ano? Ang alam mo lang teritoryo, yung teritoryo mo. Pero takot kang pumasok sa teritoryo ng kalaban mo. Tama ba? Pero malakas ang loob mo, mag-i-spy ka. Ay ba ang tao? Takot sa teritoryo ng Diyos. At di kaya pumasok sa kaharian ng Diyos. Magkalaban kayo. Spiritually. Kaya apart from the working power of the Holy Spirit, regeneration is impossible. To come to Christ in faith is impossible. Dahil sa 1 Corinthians 1:18, si Kristo ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Si Kristo ay hindi desirable. He is the gift that nobody wants. Si Kristo yung kaloob na ayaw ng maraming tao. Tama ba? Pero pag exchange gift, nangangatal. Masama ang loob pag wala.
Pero si Kristo yung regalo ng Diyos, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, pero wala kang gusto. Except a man be born again. Ang alam kasi lang ng taong born again ay ano yun? Ikaw ay ipinanganak na muli. Akala kasi ng tao ang born again ay ikaw yung author. Ikaw yung cause. Mga batid, para yakapin mo si Kristo, sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 2, walang magsasabi si Kristo tinakwil kundi sa magitan. Walang makapagsasabing si Kristo ay Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So hindi mo kayang tanggapin at sampalatayanan si Kristo ng totoo bilang tagapagligtas kung wala mo lang Espiritu na kumilos sa iyo. Ayun Tatandaan po ninyo yan. Madali hong magpataas ng kamay. Madali yung sumunod sa panalangin. Meron na balita, daming tumanggap sa Panginoon. Ilan sila? 50. Nabautismuhan nga agad lahat. Ilan na natira? Wala. Ang kailangan natin kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi yung pagmamanipula ng tao. Yung halos paiyakin mo na sa invitation. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, you will be bound in hell forever. Sino ka namang ayaw sa impyerno? O sino ka namang gusto sa impyerno? Lahat naman ng tao ay ayaw sa impyerno, di ka? Pero ang problema, masaya naman sila sa kasalanan. Diba ba? Yes, lahat ng tao ayaw sa impyerno. Pero ang problema, lahat ng tao masaya sa kasalanan. Tama ba? Hindi pwede alisin ka sa impyerno hanggat hindi ka namumuhi sa kasalanan mo. Lahat ng tao gusto sa langit, pero ayaw sa Diyos na nasa langit. Tama ba? Pero bakit ka umayaw sa kasalanan? Bakit ka nandidiri sa kasalanan ngayon? Binagyan ka ng bagong disposisyon ng banal na Espiritu. Bakit mo mahal ngayon ang Diyos? Dahil meron ka ng Diyos sa puso mo. Wala na yan, it is impossible. Except a man. Kaya tayo, nangangaral lang tayo. Ipinapaubaya natin sa banal na Espiritu ang pagkilos. Tama ba? Mapapansin niyo ba, hindi pastor nagpapatas ng kamay. Ngalay na ako Alam mo, ang tao ay naliligtas dyan in spite of that, but not because of that. Still by the power of the Holy Spirit through preachings. Not just because you raise your hands up. Are you with me? What we really needed is the power, full work of the Holy Spirit. Yan ang bumabasag ng batong puso. Yan ang nagsasanctified ng maruming puso. From cleansing to cleansing. Inner cleansing to outward cleansing. Ang Holy Spirit nagsasanctified sa iyong loob. Ang banal na dugo ng Panginoong Hesus ang dumadalisay ng iyong buong pagkatao. Are you with me? So, kaya, powerful retrieve. Ito ang sabi ng John 3:19. Okay, maliwanag po dyan ang sabi ng John 3:19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Andito na si Kristo, nagkatawang tao na. Pero ano ang sabi ng Bible? Iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Kita mo yan na gusto ng langit. Pero ayaw sa paraan ng langit. Tama ba? Wala namang taong gusto sa impyerno At wala namang taong ayaw nga sa langit. Pero hindi yung gusto mo ang tinatanong Tama ba? Kasi ang gusto mo, hindi pabor sa Diyos. At yung gusto mo, yung pabor sa iyong sarili. Pero ang tama ay ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto mo.
At ang gusto ng Diyos, siya muna ang gustuhin mo bago ang langit. Kasalanan muna ang ayawan mo bago ang impyerno. Ayaw mo nga sa impyerno, ay kapit tuko ka naman sa kasalanan. Kailan ka huling nabagabag ng iyong kasalanan? Kailan ka huling asiwang-asiwa at diring-diri sa iyong buhay dahil sa mga kasalanan mo? Tama? Ito yung aking caption ngayong linggo. Bakit ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos ay duming-dumi at diring-diri sa kasalanan? Kasi may Diyos ka na sa iyong buhay na nandidiri sa kasalanan. Are you with me? Kaya ang taong walang pangdidiri sa kasalanan, wala pang Diyos ang buhay. Are you with me? Ay, ako naman kayo palang ito. I believe Christ. Ang daling sabihin yan. Ang demonyo yung nananampalataya rin. James chapter 2 verse 19. Nananampalataya ka ba sa Diyos na isa? Mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo naniniwala rin. Ngayon, ang tanong, ang demonyo ba palangit? Pero nananampalataya rin. Kaya hindi sasabihin ako nananampalataya sa Diyos. Ang daling sabihin yan. Pero hanggat di ka pinapanganak na muli, hindi totoo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Dahil ang disposition ng puso ng tao, na parito na ang ilaw, ay ayaw nila. At anong kanilang ginugusto? Ano sabi pang talata? Na parito ang ilaw sang libutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Yan po ang totoo. Tama ba? Mas iniibig ng tao ang dilim kaysa ilaw. Hindi ang tinutukoy natin dilim ng gabi. Lalo namang hindi dilim ng kulay. Ang sinisimboluhan ng dilim ay kasalanan. Ang sinisimboluhan ng ilaw ay Diyos na banal. Ang hilig ng tao ay hindi kabanalan, kundi kasalanan. Ngayon, kung nagkaroon ka na ng kabagabagan sa kasalanan, pandidiri sa kasalanan, pagluha at pag-iyak sa kasalanan, pagkalungkot at pagkabigat sa kasalanan, napakialmang ka na ng Diyos. Are you with me? Binago na niya ang disposition ng iyong puso. Kaya ikaw ay dadalhin sa langit kasi uhaw ka na sa Diyos ng langit. Are you with me? Amen. Thank you, ha. Hindi ho yan nililinang ng maraming pagtuturo. Kaya nadami lang ang tao sa simbahan, pero hindi naman bilong sa kaharian. Hindi tayo against sa pagdami. Gustong-gusto natin. Pero magandang dumadami na nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Tama? Nadyaw ba kayo? John 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Kita niyo, ha? May dalawang klaseng pangkalahatang pamilya, eh. Anak ng Diyos at anak ng dyablo. Hindi mo kayang pumasok mula sa pagiging anak ng dyablo patungo sa pagiging anak ng Diyos without the Holy Spirit. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang inyong ibig gawin. Oh, tama, di ba? Oh. Kaya nga masama loob mo pag ikinapagsasabihan bawal yan. Bakit? Hindi mo gusto Tama ba? Tama ba? Oh, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Kapag ang Diyos ay iyong ama, ang gusto mong gawin, yung gusto niya. Pero kapag hindi ka niya, anak, ang iyong ama ay ang dyablo.
Kaya naman ang pinagdidil-idilan mo, yung gusto niya. Kaya mga minamahal, hanggat hindi ka ipinapanganak na muli, spiritually speaking, hindi ka anak ng Diyos. Nananatili ka pa sa spiritual, sa kabig ng kadiliman. Kaya ang halaga, ipanganak na muli. Hindi maging baptist lang. Tama ba? Hindi ho ang baptist ang naglilipat sa iyo sa spiritual kingdom. Wala hong kaya maglipat na relihiyon sa pagiging anak ng Diablo, patungo sa pagiging anak ng Diyos. Mula sa impluensya ni Satanas, patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Wala makakagawa na yan na relihiyon. Except the Holy Spirit. Sapagat ang banal na Espiritu, aakayin ka kay Kristo. Are you with me? Okay. Ayan. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin sa isang mamamatay tao buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan. Alam niya ang katotohanan, pero hindi siya sa katotohanan. Iba yung alam naman ang tama, kaysa ikaw ay nasa tama. Tama ba? Alam mo ng Diablo ang tama, pero siya'y kalaban ng tama. At maraming tao ganyan. Alam mo naman ang tama pero hindi willy sa tama. Kasi ang tao likas na willy sa mali. Kaya kailangan ipanganak na muli. Baguhin ang disposition ng puso. Mula sa pagiging masama, mula sa pagiging bato, tungo sa spiritual na pagbabago, paglago kay Kristo. Sapagat walang katotohanan sa Kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya. Ibig sabihin, kaya siya sinungaling nga siya. Yan ang kanyang nature. Sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Kaya nga lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Ang Diablo pa impyerno, di doon din ang kanyang anak. Ang ama ay sinungaling, ay di ang kanyang mga anak ay sinungaling din. O, sino dito hindi sinungaling? Ako lang. Sino dito hindi nakapagsinungaling? Lahat tayo. Pero iba na ngayon sa biyaya ng Diyos. Mabibilang na pagsisinungaling natin. Kung tayo may nadapa sa pagsisinungaling, umiiyak ang ating puso sa pribado ng ating buhay. Dahil alam natin, hindi natin kayang pagtakluban sa paningin ng Diyos ang lahat ng ating kasinungalingan. May takot na tayo sa Diyos. Are you with me? Bakit nagkaroon na yan? Binago na. Mula sa pusong bato, ginawang pusong laman. Mula sa pagiging patay espiritual, ginawang buhay espiritual. Na kayo binuhay niya ng kayo mga patay pa dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. Binuhay na ang tunay na anak ng Diyos. Kaya hindi na mamamalaging sinungaling yan. Are you with me? Kaya kung ikaw nabubuhay para sa kasinungalingan, di saligsikin mo kung may Diyos ka nga sa iyong buhay. Tama. Are you there? Isa pang talata. John 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay. Oh, hindi pala yan. Sarap pa naman ang pagkabigkas. Nasaan na ba yan? Okay. Epeso pala. Yan. 2:1-3. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay. Tingnan niyo ha. Ang hindi ligtas ay patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ang patay palang espiritual ay hindi sa kaharian talaga ng Diyos, kundi sa kaharian, sa realm. Sa, ano ba ang magandang sa realm? Ano ba Tagalog ng realm? Realm. Parang ito yung yung saklaw ng iyong buhay. Parang ito yung daigdig mo.
Ang tao patay, kaya ang kanyang buhay kung ano lang yung takbo, kung ano yung trend, kung ano yung kalakaran. Ang tao hanggat hindi ligtas, hindi niya kayang sumama sa kalakaran ng Diyos. Siya'y dala-dala lamang na kung anong kalakaran ng mundo, kung anong kalakaran ng barkada, pero hindi niya masakyan ang kalakaran ng Diyos. Bakit patay eh? Saan ka nakakakitang patay? Inaanod ng tubig, abay naahon, patay. Dala-dala lang ng anod ang patay. Kaya ang mga tao hindi ligtas, kung ano lang kalakaran ng mundo. Kaya patunayan mo rin Kristiyano kung ligtas ka, hindi ka ba sa dala-dala ng kalakaran ng mundo? Baka kayo matiis sa akin niya? Tama? Paalala lang. Tama ba? Tagal ko nag-Facebook. Alam ko, paggamit ng Facebook, hindi ako sumasama sa kalakaran ng mundo. At kung sakali, iiyak tayo. Wala namang Kristiyano hindi nadadapa. Pero alaman mong pinangihina ang spiritual life mo. Kaya halata mo ang anak ng Diyos may spiritual na buhay, na panghihina na siya, pinahihina siya ng kalakaran ng mundo, hindi siya napalalakas. Are you with me? Sabi nga sa inyo, parang isda, ang kanyang ginagalawan, ang kanyang realm ay tubig, hindi ang kate. Tama ba? Kaya alisin mo ang isda sa tubig at ilagay mo sa kate, nangihina ang isda. Kaya kung ikaw talagang anak ng Diyos at aalis ka sa gawain ng Diyos sa kung saan sa espiritual na buhay, ayaw mong mamalagi dyan, parang ang isdang umalis sa tubig at lumagay sa kate, sisingab-singab ka. Kaya kung natuwa ka pang umalis doon, wala ka talaga sa realm ng spiritual life. Nakisama ka lang. Pero hindi mo talaga kayang pumasok. Naintindihan niyo ba yan? Si Judas ay kasama, pero hindi siya nakapasok. Naintindihan niyo ba yan? Si Judas ay kasama, pero hindi siya nakapasok. Kaya naman, lumabas din ang tunay na kulay. Are you with me? So yung maling paggamit na hindi nakakalugod sa Diyos, yan ay nagpapahina sa anak ng Diyos. Bakit? Na yung nilakar nung una. Nung una, hindi na yung ating lakad ngayon. Nung una yun. Tama ba? Tama ba? Ang kausap diyan ay mga ipinanganak na muli. Sa Efeso chapter 4 verse 3, huwag niyong pigatian ng banal, magsikapan niyong panatilihin ang pagkakaisa sa tali ng Espiritu. Sabi ng 4 verse 3. Pagdating ng 30, huwag niyong pigatiin ang Holy Spirit. Pag Efeso 1 verse 13-14, tinatakan kayo ng Holy Spirit. So meron na tayong Holy Spirit. Kaya ang mananampalataya ay buhay. At ang kanyang buhay ay new realm, spiritual kingdom. Though we are still in this world, but we are not of this world. Are you with me? Tayo isda, pang dagat tayo. Hindi tayo pang disyerto. Tama. Kung tayo ibon, pang himpapawid tayo. Hindi tayo pang dagat. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka na pang kasalanan. Hindi ka na pang mundo. Hey, are you with me? Nagkakamali ba? Hindi ka makakatagal dyan. Hindi ka makakatagal dyan. Pinag-aaralan nila magkaroon ng daigdig pa din sa buwan. Talagang gagastos ang gagastos. Hindi naman talaga dinisenyo ng Diyos yun para tirahan ng tao. Ang mundo ang disenyo para mabuhay ang tao. Tama ba? So, wag mong ipilit na mabuhay sa mundong makamundo. Hindi ng disenyo sa'yo. Tama ba? Tama ba? Abay, kung kaya mo ba, pastor, okay, Kristyano, kaya ko rin naman hindi ka Kristyano.
Tama ba? Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Alam niyo ba ang nagmamaniobra ng buhay sa espiritual na buhay ng taong patay? Diablo. Paano ka makakapasok sa espiritual ng buhay? Gapos ka ng hari ng kamatayan. Kaya except a man be born again. Not except a man be baptized. Are you with me? Part 3. Yeah. Maganda kasi yung ating Bible ay ating inaaral. Hindi basta pinapasadahan. Are you with me? Are you born again? Are you born again? Okay. Meron ka na bang espiritual na pakiramdam? Pangangailangan? Pagkauhaw? Tatandaan ninyo ha? Sabi nga doon sa worship service natin, yung caption ko doon, likas sa tao ang mapagod. Tama ba? Kaya ang tao'y likas din sa tao mapagod, mauhaw at magutom. Physically, tama? Kaya nga sarap ng tulog nyo paggabi. Kaya nga kayo nainom ng tubig. Kaya nga kayo nakain. Di ba? Kasi yun ay literal at natural sa physical. Pero hindi yun natural sa spiritual. Hanggat hindi ka ligtas. Pero pag ligtas ka na, kung ano yung prinsipyong nagaganap sa physical, yun din ang nangyayari dapat sa spiritual. Kung paanong kailangan mo ng pahinga dahil ikay pagod, si Kristo ang kapahingahan ng kaluluwa. Kaya si Kristo hinahanap mo. Tama. Kung paanong nauuhaw ang physical, nauuhaw ang spiritual, si Kristo ang may tubig ng buhay. Kung paano tayo nagugutom, kailangan ng pagkain o tinapay, si Kristo ang tinapay ng buhay. Ang tanong, kailan kang huling nangailangan talaga kay Kristo? Tama? Ang gusto kasi ng tao sa Diyos ay langit, pero hindi si Kristo. Naparito ang ilaw, pero inibig pa ng tao ang kadiliman. Tama ba? 2 Timothy 3 verse 5, na ano ba, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ang tao mas maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Amen. Kaya biyaya ho yung ikimapahilig sa Diyos. Yan ay biyaya talaga. Ibinigay yan sa iyo ng Diyos. Hindi mo yan gusto. Binago ka ng Diyos. Amen? Kaso lang, may problema tayo hanggat wala pa sa spiritual body. Glorified body. Kaya ang tunay na anak ng Diyos may digmaan. Laban sa lumang pagkatao na taglay pa natin. Pero ang puntos, at least, nalaban. Amen. Ibig sabihin, may pag-ayaw ka na. Hindi yung daladala ka lang. Ang tao hanggat diligtas, daladala lang ng mundo. Walang resistance dito. Amen. Then, number 3. Number 3 lang. Isang pasada. For positive response. For positive response. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Ibig sabihin mga kapatid, hanggat ang tao talaga hindi kinikilos ng Diyos, hindi binibigyan ng bagong buhay o regeneration, hindi niya kayang magkaroon ng positive response. Tanong niya, ang response ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Tama ba? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, kinakailangan kayo ipanganak na muli. Ibig sabihin, hindi mo kayang tamang tumugon hanggat hindi ka talaga pinapanganak na muli. Kasi hindi mo hagip. Hey, are you with me? Ibig sabihin, makakatugon lang ng positive, ng tama,
sa Diyos ang tao kapag ipinanganak na muli. Pero hanggat hindi, paano yun? Panganak na muli. Ano yun? Ang inay ko ay 60 years old na. Ay papanganak daw muli ako. Ano yun? Papasok uli ako sa kanyang tiyan at saka ako iiri uli. Paano kaya yun? Yun ang response ng hindi pa pinapanganak na muli. Hindi niya hagip ang spiritual na bagay. Are you with me? Ang kanya lang naiintindihan, di ba? Basta walang tubig. Yun. Payak-iyak ka pa sa... Wala kang kagaling-galing yung iyong gusto. Ang gustuhin mo yung Diyos. Tama ba? Wala kang likas na pagkagusto sa Diyos hanggat hindi mo pakilala ang Diyos. Nakikiride on ka lang. Nakikibagay ka lang. Kumbaga sa bato, mukhang lupa ka lang, pero bato ka. Tama ba? Tama ba? Pumunta ko siya parang, sa dami diyan. Minsan nga, napapagkamalang pang punso eh. Diba? Yung pala na may bato. Ganyan ang maraming tao. Mukhang maka-Diyos. Pero ang totoo hindi. Tama ba? Nagbibintang, masakit yan. Kasi yan ang kailangan ninyo. Yan ang kailangan natin. Para mapawi yung pagpapakunwari. Magpakatotoo ka, brother. Tama ba? Pero hindi mo nga kaya. Kung hindi ka bubuhayin ng banal na espiritu. So, yung number 2 na makikita natin, for positive response. Verse 9, tingnan natin, tapusin nga dito, kahit itong talata na lang ito. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, Panginoon, sinabi, paano mangyayari yung bagay na ito? Kita mo ha? Paano ba bang mangyayari yun? Sumagot si Jesus sa kanila sinabi, ikaw ang guro sa Israel? At di mo naunawa ang bagay na ito. Kita mo yan? Kaya huwag mo sasabihin niya, guro ka eh. Mangmang sa iyo ang spiritual na bagay kahit pa ikaw yung pinakamatalino sa mundong ito na hindi ka ligtas. Dahil ang kamangmangan lamang ang Diyos sa mga bagay na hindi pa ligtas. Maliwanag ko ba? Okay lang ho ba na hindi na natin uli natapos? Oh, edi okay, nakaluag-luag sa linggo uli. So meron pa ho tayong for pardonable receiving, and then, ano pa yon huli? For progressing results. Kung magaganda pa yung puntos na yon, inuutik-utik lang natin. Kasi probinsyano. Probinsyano tayo. Series. Kailangan naman maintindihan natin ito para hindi ho tayo daladala ng kalakaran kahit pa naturing ang baptisyan. Magandang tayo ay malagyan ng disposition at biblical conviction. Hindi tayo kalakaran lang ng mundo, kalagaran lang ito ang aming kinasanayan, etc. Hindi. Kahit kayo kinasanayan mo kung hindi naman yun ang totoo. Tama ba? Kailangan natin kung ano yung Bible. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, nor enter to the kingdom of God. So, hanggat di ka pinapanganak na muli, hanggat hindi ka binabago ang posisyon ng iyong puso, disposition ng iyong puso, physical and material realm lang ang iyong galaw. At yun ang nag-uumapaw. At yun ang sumasapaw sa iyong buhay. Pero pag ikaw'y pinanganak na muli, bagaman gusto ko pa rin takloban yan, naigkas ka na. Kasi meron ka ng buhay espiritual. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Kayo ba'y naigkas? Yung guyam, nung kayo bata pa, tinatabunan ko ng gabok, ayan eh, mamaya, nagalaw na yung gabok. Labas ang guyam eh, guyam yun. Pag tinatabunan ng gabok, eh, lalo yung kurukotok. Kurukotok? Ano ba yung kurukotok? Naku, kitang-kita mo yung sa gabok eh, nahawi na kanya. Dapat tayo sa spirit sa buhay nito parang kurukotok.
Hindi ka napayag na habang buhay alipin ang Mobile Legend. Hindi ka napayag na alipin ang mga bagay na nagpapahina sa iyo. Kurukutok ka dapat. Ayaw mong matabunan. Bakit may buhay kang espiritual? Tama ba, mga kurukutok? Tama ba? Pakiamin nga naman kurukutok. Espiritual na kurukutok. Dapat hindi ka napayag. Dapat lumaban ka. Ha? Hindi ka dapat nabubuhay sa TikTok dahil isa kang kurukutok. Naku, maraming baptist, dito lang yata napakapanginig ng saway. Ang TikTok hindi bagay sa kurukutok. Tama ba? Tapos kung ano ipakikita mo sa katawan mo, kaganda-ganda mo pa naman. Pinagpipistahan ka ng mata ng mundo. Tama. Mga kurukutok. Kitang-kita mo ang kurukutok sa gabok. Kaya dapat kitang-kita mo yung spiritual na kurukutok sa mundong ito. Amen. Oh, may natutunan tayo sa huli eh. Yung kurukutok. Pastor, sa lahat ng inyong puntos, yung akin hindi na malilimutan. Ako'y kurukutok ng sanglibutan. Tayo ba'y manalangin? Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po. Sana, Panginoon, nakikintal sa aming mga puso ang mga katotohanan ito. Kung kami talaga ay may buhay espiritual, hindi kami pumapayag na matabunan para kami ay lupigin at tangay-tangayin uli ng buhay na kung saan ay kung kami naligtas ay inalis mo na kami doon at inilagay sa espiritual na daigdig, spiritual na buhay na kung saan si Kristo ang hari. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng katotohanan ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.